May ka na ba sa karaniwang niluluto natin na adobong baboy? Bakit hindi natin to i-level up? Gawin nating adobong baboy sa gata. Maasim-asim, maalat-alat, pero makrimi. Para naman paminsan-minsan, maiba naman yung adobong kinakain natin. Mabilis lang lutuin ito, parang karaniwan lang tayong gumagawa ng adobong baboy, pero merong ibang bihis. Patatagalin pa ba natin to? Tara na! Samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo yung version ko ng paggawa ng adobong baboy sa gata. So unang-una, kailangan natin dito ng maraming bawang kasi yan yung magpapasarap sa ating adobo. Magpitpit lang tayo ng bawang, alisin ng balat, tapos iset aside. So yung ginamit ko nga pala dito is pork belly or liempo, pero pwede naman kayong gumamit dito ng kasim. Tapos hiwain lang natin yan na medyo may kalakihan, pero kung nais ninyong mas maliit pa dyan, pwede nyo namang gawin. Tapos ang sunod kong ginawa, sinison ko muna yan ng salt and pepper kasi gusto ko may sariling lasa yung ating pork. Then, nirest ko muna yan for 30 minutes. Okay, let's start. So, mag-init lang tayo ng kawali sa medium flame. Tapos, maglagay tayo ng mantika. Medyo marami yung nilagay ko dyan kasi magpiprito ako ng patatas. This one is optional. Kung gusto nyo maglagay ng patatas, pampadami, pwede nyo gawin yan. After natin maprito yan, iset aside. Then, magbabawas tayo ng mantika para maipan fry naman natin yung ating pork. So, yung gagawin natin dito, ipapa-brown lang natin yung both sides ng ating pork. Siguro mga 5 to 8 minutes or hanggang 10 minutes para maipa-brown natin yung magkabilang side ng pork natin. So habang ginagawa natin yan, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-click mo na yung subscribe button para naka-follow ka at meron kang notification kapag meron tayong bagong uploads at saka bagong recipes. So ayan, okay na yung baboy natin. So ang ginawa ko, ginilid-gilid ko muna yan para magisa ko itong pinitpit natin na bawang. Pagkatapos niya, ipapa-brown lang natin yan. Sunod na natin yung ating daon ng laurel at saka yung pamintang buo. Igisa lang natin yan ng mga 30 seconds. Tapos ihalo na natin yung baboy ulit. Tapos imekos-mekos natin saglit. Ibuhos natin yung ating suka. Huwag nyo muna nga haluin yan. Hayaan muna natin yung kumulo ng 3 to 5 minutes bago natin ilagay yung toyo. So pwede na natin yung haluin. Haluin nyo lang ng maigi para magpantay lang yung kulay ng ating pork. Pagkatapos niyan, takpan na natin at isisimmer natin yan ng mga around 5 minutes or hanggang sa mag-render na siya ng fats. So, ayan, okay na. Next step naman natin is maglagay na tayo ng water or pwede naman itong pangalawang gata katulad nung nilagay ko dito sa ating video. Tapos maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa. Naglagay ako ng chicken powder dyan at kaunting asukal. Haluin lang natin na maigi yan and after that, takpan natin at isisimmer na natin yan ng 35 to 45 minutes or hanggang sa lumambot na yung ating karne. Or just in case na hindi pa malambot yung karne at natuyuan na yung niluluto natin, magdagdag lang ng water hanggang sa makuha nyo na yung tamang lambot ng karne. So kapag malambot na yan at medyo nabawasan na yung liquid, ilagay na natin yung kakanggata pero bago nyo ilagay yan, hinaan nyo muna yung apoy. Ang gagawin naman natin ngayon, haluin natin yan. And ibabalik na natin yung patatas na pinirito natin kanina. Naglagay rin nga pala ako ng sili. Pero kung gusto nyo na mas maanghang, pwede nyo hatiin yung mga sili para kumagat agad yung anghang. Or kung gusto nyo ng mas maanghang, sa unahan pa lang ilagay nyo na agad yung sili. So haluin lang natin yan ng mga 3 to 5 minutes pa. Or hanggang sa medyo magmantika na yung ating adobong baboy sa gata. Oh, nakikita nyo ba yan? Sigurado ko natatakam na yung mga mata ninyo. Paano pa pag natikman nyo? Kaya ako, sigurado, mapaparami talaga ako ng kain ito. Kaya, subukan nyo na rin ito sa inyong mga kusina. Okay, kain na!